VP Inday Sara, nililin lang nga ba ang mga Pilipino ng kanyang kwentong chichirya? Hindi na malingid sa ating kaalaman na yung hearing doon sa Kongreso, marami tayong mga narinig na kwentong chichirya. Nandyan na si Mary Grace Piatos, si Fernando Tempura, Juan Carlos Uishi, at ba't iba pang mga pangalang chichirya ang ginamit nila para makuha ang pera ng taong bayan. Ito ay base sa hearing doon sa Kongreso. Hanggang ngayon, itong si VP Sara, hindi pa rin pinapaliwanag kung sino ba yung mga kwentong chichirya na to. Kung paano ba nangyari at nagamit yung mga ganitong pangalan. Dapat, hiling ng taong bayan, ipakita at ipakilala kung sino nga ba itong si Mary Grace Piatos at si Fernando Tempura at iba pa. Kaso ang nangyayari, ginagawa nitong si VP Sara talagang kwentong chichirya dahil nililigaw niya ang usapin kung ano-anong mga sinasabi niya para yung mga kwentong chichirya niya hindi na mapag-usapan. Example na dyan, yung sinabi niya na meron daw death threat sa buhay niya. Paano magkakaroon ng death threat ang meron kang security guard na 350 mahigit? Paano ka magkakaroon ng death threat na kayong mga Duterte ang kilala sa pagpapapatay ng mga tao? At paano siya magkakaroon ng death threat kung kitang-kita naman natin na napakatapang niya? Hindi kaya pinagluloko lang tayo neto ni VP Sara? Kasi kung titingnan mo yung sugat niya sa leeg, hindi basta-basta maliit na peklat yan. Kung titingnan mong mabuti, napakalaking peklat niyan. Ngayon, sino kaya ang may gawa niyan? Sino kaya ang naglagay sa kanya ng peklat na yan? Vice Presidente ka. Kung ginawa yan sa'yo ng ibang tao, hindi ba dapat iyong ireklamo? At hindi ba dapat managot dahil ginawan ka ng ganyan ng sugat sa leeg? Bakit kaya walang nakulong na tao pero nagkaroon siya ng sugat sa leeg? Hindi kaya nililigaw na naman niya ang taong bayan na sinasabi niya may nagpapagurdurdo sa kanya kaya siya nagkaroon ng sugat sa leeg? Pero kung titingnan natin mabuti, baka sila lang rin ang may gawa niyan. O baka may nakaaway siyang malapit sa kanya, malapit sa puso niya, at ginawan siya ng ganyan. Kaya hindi niya nireklamo. Kasi nga malapit sa puso niya. Pero pinapalabas niya sa isang video na meron daw gustong gumurgur sa kanya kaya siya nagkaroon ng sugat sa leeg. Yan ang example ng kwentong chichirya na pinaggagawa nitong si VP Sara. Para yung mga totoong issue ng confidential fund niyang nawawala, mapagtakpan. Kaya tayo mga Pilipino, dapat hindi tayo tumitigil na alamin ang katotohanan kung sino nga ba itong Mary Grace Piatos na ito na nagagamit ang pangalan dahil sa sinasabing pagnakaw daw ng confidential fund. Kaya wag tayong huminto, alamin ang katotohanan. Ito ay hindi dahil kay Pangulong Bongbong Marcos at kay VP Sara. Ito ay dahil pera natin yung ginagamit niya na dapat napapakinabangan natin ng gusto at hindi kung kani-kaninong bulsa lamang napupunta. Kaya itong kwentong chichirya ni VP Sara, wag natin sasakyan. Dahil kapag tayo naniwala rito, tayo ang talo rito. Dahil pera natin ang nagagamit dito. So hanggang dito na lang. Salamat.